This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Naranasan mo na ba ang pagdududa? Kung may halaga pa ba ang ginagawa mo bilang disipulo ni Jesucristo? Magandang hapon, my dear brothers and sisters. Welcome sa Come Follow Me nitong araw na ito, araw ng Sabado. Bukas po ay araw ng Linggo at napakaganda po na tayo magsimba at ganoon din gamitin natin ang pagbabayad sala ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ating pong pag-aralan ngayon ang mga banal na kasulatan ay nagtuturo tungkol kay Jesucristo. Maraming beses tayo ay natatakot magsalita, magbahagi, o kumilos dahil sa iniisip natin na baka hindi sapat ang ating kaalaman o kakayahan. Ngunit sa Doktrina at Mga Tipan, Section 60 at 62, itinuturo sa atin ng tagapagligtas na sa bawat maliit na kabutihan nating ginagawa, sa pagbabahagi ng ating patutuo sa pagtalima sa kanyang mga utos, ay kalakip ang kanyang suporta at pagsang-ayon. Itinuro niya na hindi tayo dapat matakot, kundi magpatuloy sa pananampalataya. Ang Ama natin sa langit ay laging nagbibigay ng patnubay, hindi lamang sa mga misyonari noon kundi sa atin din ngayon. Tulad ng nasa 1 chapter 8 verse 1 hanggang 11, makikita natin ang kahabagan at pag-unawa ng tagapagligtas sa mga makasalanan. At tulad sa Ether chapter 2 verses 14 hanggang 15, pinapaalahanan tayong huwag tumigil sa paghahanap ng direksyon mula sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, napapaligiran tayo ng ingay at pressure ng social media, comparison, at kasinungalingan ng mundo. Pero makita natin na kapag tayo ay lumapit sa Panginoon at nagbabasa ng banal na kasulatan, natututo tayong kilalanin ang kanyang boses at patnubay. Alam ko na si Jesucristo ay buhay, maawain, at personal na gumagabay sa bawat isa sa atin. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi buhay na gabay sa ating mga desisyon ngayon. My dear brothers and sisters, magandang hapon po ulit sa lahat ng tagapakinig. Maraming salamat po sa pagsama ngayong hapon na ito. Atin pong pinag-aralan sa hapon na ito ang kalagahan ng banal na kasulatan at paano ito makakatulong sa atin. Sabi nga niya sa 1 chapter 10 verse 14, "Ako ang mabuting pastol, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako'y nakikilala ng akin." Malalaman po natin ang mga katuruan na galing kay Jesucristo dahil ito pa'y makakabuti sa atin. Nakakaramdam tayo ng kabutihan sa ating loob. Napaganda po na matutunan natin kung ano ang kahalagahan ng banal na kasulatan. Sa aking experience po sa buhay, simula po na naging isa akong miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Noon po sa panahon namin, mayroon pong naghamon sa akin, mga leader ng simbahan. Sabi nila na basahin ko yung buong Aklat ni Mormon bago ako mag-serve ng aking full-time mission. Ginawa ko po yon na magbasa, pero during that time po, ang pagbabasa ko ay just na magbasa lang. No? Makabasa ako, ang ginawa ko po ay 3 chapter a day. After po na mag-work sa missionary or before ako mag-work sa missionary. Kasi that time po, hindi na po ako nag-aaral after ng graduation, mas pinili ko po mag-serve sa mission rather than na mag-aral ng graduate schools. Natapos ko po siya within 3 months. And after po nun, tuwang-tuwa ako. Pero after nang nakapunta na ako ng mission or nasa mission na po ako, tuon ko pa po mas na appreciate ang banal na kasulatan. So ginagawa ko po, even though na mayroon tayong sa mission, may tinatawag na personal studies and scripture studies, and after that, paggabi, pag mayroon pang time or within that day, nakapagpahinga po kami, nakapagbasa po kami ng banal na kasulatan.
doon ko po mas napapatibay ang aking pagkakaalam, no, sa ating Ama natin sa langit, sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang banal na kasulatan at ang banal na espiritu po ay siya nagpapatotoo sa akin. Naging part na po siya ng aking buhay, ang pagbabasa ng banal na kasulatan. After po na pag-uwi ko po galing sa mission, nakasanayan ko po na magbasa ng isang chapter bawat araw po yun. Hindi po kumpleto ang aking araw pag hindi ko po naumpisahan ang aking araw sa pagbabasa ng banal na kasulatan at sa panalangin, o vice versa, sa panalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan. Until po sa edad ko po ngayon. Imagine natin, 2004 akong naging membro hanggang ngayon po. So itatanong niyo po sa akin, may mga araw ba na nag-skip ako? Yes po, may mga araw na nag-skip po ako ng pagbabasa. Pero hindi po siya parati, no? Talagang minsanan lang siya, no, na makakaligtaan ko. Kasi para sa akin, tulad nga na po ng sabi ko, na hindi po kumpleto ang aking araw pag hindi po ako nakapagbasa ng banal na kasulatan. Paano po ito nakakatulong sa akin? Sa akin po personal na karanasan, no, pakiramdam ko at alam ko na gumagabay ang aking Panginoon sa atin, sa akin personally, na yung araw ko ay ginagabayan niya. So ginagawa ko po, like pag yung trabaho ko po ay dapat 7:30 na ako sa school at kailangan na 7 o'clock nakaalis na ako sa bahay dahil may medyo konting traffic, ay ginagawa ko po ay gumigising po ako ng 6 o'clock. Ayun. So sinusunod ko pa rin po yung pattern ng missionary work or nasa mission ako. Pagising ko po, nagbabasa ako ng isang chapter. Kung may tatanong nyo po, ano, may mga panahon po na may mga parts sa scriptures, okay lang po yung Bible, Old and New, kasi maikli-ikli lang po yung mga verse na binabasa doon. Pero pagdating po sa Book of Mormon, may mga part po doon na mahahaba. Tulad po ng sa 2nd Nephi. At ganoon din po sa Doctrine and Covenants, mahaba po yung mga verse. Ang nangyayari po, nagko-consume po siya ng time. May mga panahon po na nalilate po ako. Pero po, hindi po ako nag-worries doon. Mas minu-worries ko po na hindi ko po matapos yung chapter. Ayun. So, after po nun, makapag-workout ako para sa physical naman natin na kalakasan, siyempre makapagligo, makakain, at makapunta na po sa school. Talagang buong-buo po yung araw ko. Ngayon po, ang aking pong devotion na ginagawa po sa Panginoon, sabi ko nga yung boss ko, siya po yung boss ko, pinaka-ultimate na boss ko, yung aking Ama natin sa langit, ay gumagawa pa ako ng podcast. At isa pong karangalan na mapaglingkod po sa inyo, makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Ayun po, my dear brothers and sisters, no? Naway po yung aking mensahe, yung sa personal ko pong karanasan, magbigay din po sa inyo ng inspirasyon. Nagawin nyo rin po na magbasa ng banal na kasulatan araw-araw, no? Kasi mag-iiba talaga yung buhay ninyo. Parang pinagkakatiwala nyo sa ating Ama sa Langit yung buong araw ninyo. Na kung saan sinasabi natin sa Kanya na, Ama namin sa langit, kayo na po ang bahala sa aking araw. Patnubayan niyo po ako na maging masaya, maging productive, at makauwi ako ng bahay na safe. Alam ko po na ang ating Panginoong Jesucristo ay mabuting pastol. Sabi niya rin po sa Awit chapter 119 verses 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Tulad po ng ginagawa ko ng pagbabasa po ng banal na kasulatan araw-araw at paggawa po ng Come Follow Me araw-araw. Dahil po ito po yung aking commitment sa ating Ama sa Langit. Dahil alam ko po, tulad ng sabi sa awit, na yung ating Ama sa Langit, yung salita ng kanyang anak, no? Siyempre salita niya rin ay ilawan sa ating mga paa. Naalala ko po nang ako'y bata pa, nagbakasyon po kami sa bundok kasi doon po ako pinanganak, no? Part ng South sa Bangkalan City. Back then po talagang madilim. Yung sa bahay po ng lola ko ay ginagamit po nila ay hindi bumbilya, pero ano po yung kinki or yung parang lampara. Tapos po naglakad po kami kasi nanonood po kami noon ng mga VHS, ano. So ang ginagawa po ay umuwi ako dahil gusto pa, naiwan ako
or nauna akong umuwi. Basta ganun yung senaryo. Nang pauwi na po ako, kasi matataas po yung mga damo, habang naglalakad po ako, madilim talaga. Nakikita ko lang po sa malayo yung bahay ng lola namin, no? And nakita ko po doon na yung mga damo po ay tumataas. Parang yun yung feeling ko, taas ng mga damo. And the only thing I said, even though when I was a kid, nang bata pa po ako, hindi pa po ako namulat talaga, no, sa pamilya ng pagiging anong tawag doon, strong sa faith, no. Pero nananalangin po ako, nagabayan po ako. Yun ang parating ginagawa ko. Nagpe-pray po ako sa aking puso at nakapunta po ako, no. Nakarating po ako sa bahay ng aking lola na safe, and wala pong nangyari sa akin, no. Kahit na natakot po ako, pero pinapanalangin ko na tulungan ako ng Diyos sa aking mga takot. Alam ko po na yung experience ko ng bata ako, hanggang ngayon, yun po yung ginagawa ko sa aking sarili. Sabi nga, help thou my unbelief. Tulungan niyo po ako, Ama sa langit, na yung aking mga unbelief o hindi paniniwala sa inyo ay mapalitan ng pananampalataya. Gabayan niyo po ako, in spite po na sa liit ng aking pananampalataya po sa inyo. Alam ko, maitataguyod po tayo at aahawon po tayo sa buhay. Ano po yung mga karanasan, pinagdadaanan po namin or natin, no? My dear brothers and sisters, maraming salamat po sa pagsama sa araw na ito, sa oras na ito. Pinapanalangin ko po na yung ating Ama sa langit ay basbasan po kayo. Ikaw, ako, tayong lahat sa mga pangangailangan natin. Nawa ang ating Ama sa langit ay parating makikinig at punan po tayo ng pagmamahal at na kanyang grasya. Alam ko na sa pamamagitan niya, magkakaroon tayo ng tunay na kaligayahan at kapayapaan sa puso. At ibibigay niya sa atin ang pang-araw-araw nating pangangailangan. Alam ko po na totoo ang aking binahagi ay ito po ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.